Or si Carmel. Okay. Sige, Dili ko ano. Imayong gabi Dili ka ka. Si Carmel ang nag-share. You are ano. Christ died for our Dili ka sins ka-click. according to the scriptures. Ina na lang siya na. Ikaw na lang ang mag-share. Ay, Carms, ako na lang dahil mag-share kay dili ko ka-operate. Sorry. Okay, te. So, maayong gabi ang akong topic morning discipline of the gospel. Dayon gikaduha nako kay taas kaayo. So kani nga maghinahinay lang ko kay basig malimot ko sa akong gitun-an. Dayon kaning wala gyud ako gi-follow ka ang story no. Kuha lang nako ang mga kamatuoran nga naa atong story. Ya, kung pananglitan nga na ako'y nasayop sa pagsabot, patabang lang ko ninyo og ang sa inyong mga comment pod. So, discipline of the gospel, the source of godliness. So, dili ta ka himo og di ta makahimo og kanang godly lives kung dili magsugod sa gospel. So, muning giingon jud diri ang gospel mo ang source of godliness. Nya ang key text nato diri sa 1 Corinthians 15 verses 2 and 3. Mamalihog kog basa. Pwede ikaw mabasa, Lynn? 1 Corinthians 15 verses 2 and 3. Wait sa tiya. Okay. Nanghulos akong cellphone nilang dodong. Okay. Mag-loading po ng cellphone. Kato te first. Corinthians 15, 2 ug 3. First Corinthians 15 verse 2. Ug nga pinaagi niini kamo ginaluwas kung inyo kining kuptan pag-ayo gawas kung taphaw ra ang inyong pagtuo. Verse 3. Kay gihatag ko kaninyo ingon nga labing hinungdanon ang nadawat ko ra usab nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala sumala sa kasulatan. Sa Three ra to English, tama tin. oo. English, verse 2, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Verse 3, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures. So lahi no, lahi ang uban nga kuan unsa gigamit ni Mulin nga translation? Kuan siya tin. Saan na siya nga? Lahi sa ako apo no wala. Pero di sa book Cebuano nga Bible?
diri sa book nga atong gigamit kay gi-mention gyud diri ang gospel. Pero sa akong translation pud walay gospel. So tungod sa gospel kita naluwas. Mao na ang gi-emphasize sa verse. So magsugod ta ang pangut di man makita ano. Masalipdan man. Jen, ali isa. NIV tong naay gospel. Ah, okay. Pwede ba di makita? Kuan. Ay na siya ibalin diri. So, ang first na to na subtopic, why is the gospel the source of godliness? So, ngano man nga gospel man maoy source sa godliness. Nganong dili man kita? So, una, tungod kay makasasala ta because we are sinners. Tanaw na to sa Romans 3:23. Sige, gets, pwede ka kabasa? Okay, Romans chapter 3 verse 23. 21. For all have sinned and fall short of the glory of God. So Sorry kita gipakita, kay pangaw akong tingog ako gusto ko ngipon. so gipakita diri nga ang tanan gyud makasasala. Walay usa ka tawo nga wala na tawo nga makasasala. For all. So kung kita lang, so di gyud ta makahimo og matarong sa atubangan sa Ginoo kay makasasala man ta. Dayon tungod kay makasasala ta, we need the gospel to set us free from the bondage of sin. Kay kung dili ta mapagawas sa pagkagapos nato sa sala, saon nato pagbuhat og matarong sa tubangan sa Ginoo or unsaon nato pagkinabuhi ingon nga godly sa tubangan sa Ginoo na nga gapos man ta sa sala. So basahon nato sa Romans 6:20. Kinsay pwede mo basa? So ako lang no. For when you were the servants of sin, you were free from righteousness. So wala tay pagkamatarong kay ulipon man ta sa sala. So tungod kay ulipon ta, now wala gyud. Unsaon na to pag kinabuhi ingon nga godly sa atubangan sa Ginoo. Then ikatulo, Christ alone can redeem us from the curse of the law. Palig og basa sa Galatians 3:11-13. Carms, pwede ka, Carms? Yes. Galatians 3, verse 11-13. New King James Bible ako gamit. But that no one is justified by the law in the sight of God is evident. For the just shall live by faith. Yet the law is not of faith, but the man who does them shall live by them. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for it is written, "Curse is everyone who hangs on a tree." So, kung magbuhat ta og magtuman ta sa balaod para mahimo tang matarong sa tubangan sa Ginoo, dili maghimpos kay masipyat man ta, so mahimo ra tang tinunglo. Mo naging nga curse gyud ang pagtuman sa balaod. Kay di man ta kahimo. So kinahanglan ta nga maluwas gikan sa tunglo sa balaod. Kay pagbuhat nato dayon
sagol man og sala, di may ginato mahingpit. Ang resulta, tungluray mahimong ato. So, kinahanglan gid nato ang gospel, kinahanglan ta ni Christ para makagawas ta gikan sa tunglo sa balaod. Dayon ikaupat, without the gospel, our good works remain as filthy rags in the eyes of God. So, bisag unsaon na buhat ug matarong sa atubangan sa Ginoo, pero sa iyang mga mata, hugaw ra daay nga trapo. Kay mao lagi di man ta hingpit. Basahon na to sa Isaiah 64 verse 6. Ne, pwede ka kabasa, ne? Oh. Verse 6. Isaiah 64 verse 6. Sama kami sa taong hugaw ug ang among matarong nga buhat sama lamang sa hugaw pahiran. Nangalaya kami daw-dahon ug ang among pagkadautan daw hangin nga mipadpad kanamo. So, mao na. Ugaw ra gyud nga trapuhan ang atong pagkamatarong atubangan sa Ginoo kung wala si Kristo. Dayon next, because the gospel alone is the only path ordained by God whereby a sinner can be made righteous that will gradually result into living a godly life. So walay lain nga gihatag ang Ginoo nga pamaagi ang God para mahimo tang matarong sa iyang atubangan, ang gospel ra gyud. Nga pinaagi sa gospel pod, ang resulta nas tong kinabuhi, makakinabuhi ta og matarong sa iyang atubangan. Basahon na to sa Romans 5:19. Kinsa pay lain diha? Romans 5:19. Kinsa pay naa gani? Ako daw, te. Sige, ikaw daw. Carms. Sige, Romans 5:19. Ako ang version is ESV. Angel. For as by the one man's disobedience, the many were made sinners, so by the one man's obedience, the many will be made righteous. So pinaagi ni Christ, mahimo tang matarong. Kay pinaagi ni Adan, nahimo tang makasasala, pero tungod ni Christ, mahimo tang matarong. So inana ka importante ang gospel. Dahil kisay makabasa sa Romans 6:22. Ako na lang, Ter. Sige, te. But now, having been freed from sin and enslaved to God, you derive your benefit, resulting in sanctification and the outcome, eternal life. Nasbi. Sanctification sa ako pod holiness. So mo ginay resulta. Kung naa ka ni Christ, himo kanyang matarong, dayon naagi result sa kinabuhi mo ng godly life. So mo nang naarigid sa gospel, maggikan ang atong godliness o pagkamatarong. Wa nagilain. Pagka-Diyos nun. O pagka-Diyos nun. Dayon, next slide. Dili man. So, dito sa question. Unsa man ang gospel, ang ebanghelyo? What is the gospel? So, una, the gospel is the good news. So, good news no, maayong balita, makalipay nga balita.
So, nganong makalipay man siya nga balita? Kay, una, it's the good news of what God has done in His Son, Jesus Christ, in order to reconcile people or sinners to Himself. Mabasa na to ni sa 2 Corinthians 5:18 to 19. Pwede ikaw na po, Carms. 2 Corinthians 5:18. 18 to 19. Okay. Now, all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation. That is, that God was in Christ, reconciling the world to himself, not imputing their trespass to them, and has committed to us the word of reconciliation. So, gimension diri Ginoo nga God, ang God yun mo ay nag-reconcile nato ngadto niya pinaagi ni Jesus Christ. So, good news siya kay ang Dios nagpadala sa iyang anak nga si Jesus Christ aron nga mapasiguli ta niya ngadto niya. Kay mo lagi na makasasala ta kung di ta mapasiguli ngadto niya, ilalom ta kanunay sa wrath sa God. Nya mo na hadlo kay atong kinabuhi nga naata ilalom sa kapungot sa God mo nang pasalamat ta kay yang gipadala si Jesus nga aron pinaagi niya mapasiguli ta. Dayon after ana mahimo day tang righteous sa iyang atubangan tungod ni Jesus dili sa kaugalingon natong buhat pero pinaagi ni Jesus nga giisip ta sa God nga matarong. So basa na pod nato sa 2 Corinthians 5:21. Isa pa ne, ikaw ne. Five 21 2 Corinthians. 2 Corinthians Five. 5:20. Sige. Di mo nang gikuan? 5:21, no? Mm-mm. 5:21. 2 Corinthians 5:21. Walay sala si Kristo, apan gipakamakasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. So sa pagkahiusa nato ni Christ pinagi sa pagtuo nahimo tang matarong sa atubangan sa God. So mo na good news jud kaayo nga naara kita na ni Jesus nga mahimo tang mapasiguli og mahimong matarong sa atubangan sa God. Ikaduha, good news siya tungod kay nagsulti siya mahitungod sa incarnation or pagpakatao sa sacrificial death on the cross and the triumphant resurrection of the Lord Jesus Christ in order to save sinners, in order to save us nga mga makasasala. So, natao gid siya, ipakatao siya dinis kalibutan, human ana, gihalad niya ang iyang kaugalingon dito sa cross, ingon nga bayad sa atong sala. Dayon di ra siya nagpabilin nga namatay, kundili nga nagmadaugon siya nga ming Banhaw. nabanhaw. Kaya aron nga makumpleto gyud ang atong kalawasan nga ma-justified gyud ta sa tubangan sa Ginoo. So inana siya ka nindot gyud makalipay nato. Manang gitawag siya og good news, maayong balita. Dayon ikaduha, the gospel is God's gospel in which Jesus Christ is the central figure. So, gospel siya sa God. Kaya nga naman, una, it was His idea and His plan before the world began or eternity past
Oh, yan ang, ano sa man to? Iyang idea ang gospel, idea sa God. Asa na sige tingog? So wala pa buhata ang kalibutan, gi-decree na daan sa Ginoo nga matawo ang iyang anak aron muluwas sa mga makasasala. So basahon na to sa Galatians 3 verse 8. Galatians 3 verse 8, ako'y basa. And the scripture, foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, Amo ba ni? Ay, dili pa ni Ephesians di ay. Sayo ko. Ephesians 1, 4 ug 5. Jel, pwede kay ka basa, Jel? Sige, te. Ephesians 1, 4 to 5. Even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. In love, he predestined us for adoption to himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of his will. So there is a verse for nagin ng chosen us before the foundation of the world. So nana na sa plano daan sa Ginoo sa wala pa matukod ang kalibutan nga naagyod ipadala gyud niya ang iyang pugtong anak para maluwas ang iyang mga katawhan. Dayon sa 1 Peter chapter 1 verses 18 to 20, tigets pwede ikaw. 1 Peter 1, kita nga. 1 Peter 1, 18 to 20, no? Wait lang. Adjust ko sa kuan. Oy, di kay ko kabasag ka na bitang hayag. 18 to 20. Knowing that you were not redeemed with perishable things like silver or gold from your futile way of life inherited from your forefathers, but with the precious blood as of a lamb unblemished and spotless, the blood of Christ. For he was foreknown before the foundation of the world, but has appeared in these last times for the sake of you. So nagyapon di mention ni foreordained before the foundation of the world. Nga maluwas ta sa precious blood sa iyang anak si Kristo. Plano, foreordained na sa Ginoo. Foreknown, foreordained na. God before, wala pa tukura ang kalibutan sa Ginoo. Imagine, no? Eternity past, God. Oo. So muna, gitawag siya gospel gina sa God. God's gospel. Ikaduha, kani nga plan sa Ginoo, nahitabo gyud no. Dayon una gi-reveal niya sa Old Testament. Gi-reveal gyud niya sa whole Bible. Dayon didto giuna sa Old Testament scriptures pinagi sa promise ug mga prophecy. Basahon na Walay covenant. promise kay mao gihapon, covenant gihapon. Covenant. Oo, promise man ang covenant, no? Mas bugat lang no ng promise. Promise with an oath ang covenant. So sa Genesis 3:15 dito nagsugod ang promise sa Ginoo, pagpadayag sa Ginoo sa kuan manduluwas. Genesis 3:15. Debs, pwede ikaw, Debs. Naamay si Debra, nalimot ko. Okay, te. Genesis 3:15. 3:15.
Genesis 3:15. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. So mo ninyo, mao ni ang una nga pagpadayag sa Ginoo sa manluluwas sa gospel. Ang descendant of the woman diri nag-refer ni Jesus. Niya ang kaning Satan's head mo ni ang With your Ah. seed, her seed. si Satan ug ang iyang ug ang Ang sala seed ug ang ani mo kuan. sa Satan. Mm. Her seed si Jesus. Lapad na siya si Satan, apil na ang sala. He shall bruise your head, and you shall bruise Ang enemy. his heel. Dayon Isaiah 7:14. 7:14. Unsa pa? Carms, pwede ka Carms. Okay, te. Isaiah 7, verse 14. Therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. So gisaad po diri ang Emmanuel, si Jesus. Dayon sa Isaiah 53 verses 1 to 12. Kinsay mo basa? Debs, pwede ka Debs. Okay, te Isaiah 53 53, no? verses 1 to 12. Isaiah 53. Nagpakli ra ba ko kay hinay kaya mong internet. Basta Oo. hinaya. Dali lang. Asang Bible din ninyo nalabhan nila? Okay, Isaiah 53. 1 to 12. One to 12. Taas good eh. Mm-mm. Who has believed our report, and to whom has the arm of the Lord been revealed? For he grew up before him like a tender shoot and like a root out of dry ground. He has no stately form or majesty that we would look at him, nor an appearance that we would take pleasure in him. He was despised and abandoned by men, a man of great pain and familiar with sickness. And like one from whom people hide their faces, he was despised, and we had no regret for him. However, it was our sicknesses that he himself bore, and our pains that he carried. Yet we ourselves assumed that he had been afflicted, struck down by God, and humiliated. But he was pierced for our offenses, and he was crushed for our wrongdoings. The punishment for our well-being was laid upon him, and by his wounds we are healed. All of us, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to his own way. But the Lord has caused the wrongdoing of us all to fall on him. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. Like a lamb that is led to slaughter, and like a sheep that is silent before its shearers, so he did not open his mouth. By oppression and judgment he was taken away. And as for his generation, who considered that he was cut off from the land of the living, for the wrongdoing of my people, to whom the blow was due. And his grave was assigned with wicked men, yet he was with a rich man in his death, because he had done no violence, nor was there any deceit in his mouth.
But the Lord desired to crush him, causing him grief. If he renders himself as a guilt offering, he will see his offspring, he will prolong his days, and the good pleasure of the Lord will prosper in his hand. As a result of the anguish of his soul, he will see it and be satisfied. By his knowledge the righteous one, my servant will justify the many, for he will bear their wrongdoings. Therefore I will allot him a portion with the great, and he will divide the plunder with the strong, because he poured out his life unto death and was counted with wrongdoers. Yet he himself bore the sin of many and interceded for the wrongdoers. So, kung ano, prophecy ni Isaiah may tungod sa Savior nato si Jesus Christ. Dinhi iyang gitagda ng daan ang sufferings na mahitabo ni Jesus ug ang iyang kamatayon. So, gi-revealed na gyud siya sa Old Testament times. Dayon, na-fulfill siya sa New Testament na pagkatao niya. Basa na to sa Matthew 1:18, then lukso sa 21 paingon sa 23. Matthew chapter 1:18, then 21 to 23. Pwede ikaw, Lynn, ikaw basa. Matthew chapter 1, 18. Then laktaw sa 21 paingon sa Pwede kayo 23. Bisaya te. Oo, okay lang. Matthew 1:18. Ug ang pag-anak kang Hesukristo nahitabo ingon niini nga kaagi. Sa diha nga ang iyang inahan nga si Maria kasdonon pa kang Jose. Sa wala pa sila mag-usa siya hingkaplagan nga nagnamkon pinaagi sa Espiritu Santo. Og si Jose nga iyang bana sang litaw man siyang matarong ug dili puot magpakaulaw kaniya, nakahuna-huna sa pakigbulag kaniya sa hilom. Asa kay ito te sa Paingon sa tama 23. 23. Mm. 20 apan sa nagpalandong siya sa pagbuhat niini. Ay, Tanawa laktaw lin 21 paingon sa 23. 21. Mm. Og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki og siya imong paganganlan si Jesus. Kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. 22. Kining tanan hitabo tuman sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nag-ingon. Tan-awa ang usa ka birhen magasamkon og mga magaanak sa usa ka bata nga lalaki. Ug ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel nga ang kahulugan mao kini ang Dios uban kanato. Mm. So, ang saad sa Old Testament time nga naay babae nga magsamkon nga mo imo crush sa kaaway na fulfilled. So, tinuod jud ang scripture. Kay ang tanan nga mga tagna sa Old Testament times natuman jud. So, natawag yun ang atong manluluwas. Dayon, basahan po nato sa Luke 24:24 to 27. Palihog ko, Jel. Luke 24:24 to 27. Okay, Luke 24. Wait lang. Luke 24:24 to 27. Some of those who were with us went to the tomb and found it just as the women had said, but him they did not see. And he said to them,
O foolish ones, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter his glory? And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself. Di si Christ gyud mismo mo'y nagpamatuod no sa unsay gisulti sa Old Testament times nga unsay mahitabo niya. So na-fulfill gyud ang mga promise or ang mga gitagna sa Old Testament times. Dahil nalaktawan din nato ang 1 Corinthians 15:1-4. Kinsa na pod ikaw ne, pwede kang basa ne. Na si Jackie. 1 Corinthians 15. 15 verses 1-4. Kanay mo ha. 1-4. Nga igsoon, kahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo. Idawat ninyo kini og gibarugan ninyo ang inyong pagtuo. Mao kini ang maayong balita, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa maayong balita kung magpabilin kamo niini nga malig-on. Gawas kon taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kini ang akong nadawat nga mahinungdanon kaayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nagsulat sa kasulatan. Gilubong siya og sa ikatulo ka adlaw gibanhaw sumala sa nasulat sa kasulatan. Anira ko no? Oo, dara. So mo na 1-4. gisulat sa scriptures ang Old Testament. Basta may hisgot og scriptures, nag-refer siya sa Old Testament scripture. Gitagna na daan dito nga mamatay ang Kristo para sa atong mga sala. Mao na ang gospel. Nahitabo gyud siya. So kasaligan gyud ang atong God no nga misulti. Tinuod gyud ang iyang gisulti kay iyag yung gituman. Dayon last nga verse dinhi 1 Peter 1:10-12. Basa te Esther. Ha? Ako'y basa te. Sige. 1 Peter 1:10-12. Ang mga propeta nagsusi og napatisayod mahitungod niining maong kaluwasan ug nanagna sila mahitungod niining gasa nga ihatag sa Dios kanimo. Nagpakisusi sila kung kanus-a ug sa unsang paagi moabot kini. Kining panahona mao'y gitudlo sa espiritu ni Kristo nga diha kanila sumala sa gitagna sa espiritu mahitungod sa mga pag-antos ni Kristo ug sa himaya nga mosunod niini. Ipadayag sa Dios nga maong mga propeta nga ang gihisgutan nila dili alang sa ilang kaugalingong kaayuhan kundi alang kaninyo. Kini mga butanga nadungog ninyo gikan sa magwawali sa maayong balita pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga gidala gikan sa langit. Kini ang mga butang nga buot masabtan bisan gani sa mga anghel. So mao gyapon no. Ang gospel gitagna na sa Old Testament times sa mga prophets. Nya natuman gid siya gihapon. Dayon dirita sa ikatulo, kini nga gospel is not man's gospel. So una, Christianity is the only religion in which salvation cannot be earned by man. Kay God's gospel man siya, so di gid mahitabo nga mahimo siyang gospel sa tao. Dili gid pwede nga
i-earn sa tao ang iyang kaluwasan. So daghan kayo ang mga nagtudlo karon no nga pwede ka maluwas pinagi sa imong kaugalingon nga trabaho. Magtuman sa balaod like sa mga sabadista, no? Nagpadayon gyapon sila og tuman sa balaod dahil ang Roman Catholics mao gyapon maayong buhat na ay Christ pero dili paigo. Kinahanglan gyud og maayong buhat. Pero sayop siya kay di gid siya pwede unsa nang earn sa Bisaya. Di siya pwede mahimo sa tao nga siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Ikaduha, it is accomplished by God alone. Kay dili man sa tao, ang God ra gyud mismo mo ay nag-accomplish ana. Mao ganito nga ingon gyud si Jesus katong dayon niyang kamatay sa cross, it is finished dito sa John 19:30. Kay nahuman na niya ang iyang trabaho sa kaluwasan nga gitahas sa Father niya. So siya ra gyud ang naghimo. Dayon ikatulo, kaning mga pulo nga because I accepted or I prayed or I went forward, naghatag na siya prominence sa unsay gihimo sa tao or murag ang gituboy ani ba ang tao nga siya mo'y nakaingon nga nahimo siyang Christian or maluwas siya or mahimo siyang matarong sa atubangan sa Ginoo. Kini siya nga mga words kay murag naani siya sa mga Armenians. So sa atoa no, murag wala na ni stoa. I hope wala na ni sa atoa ni siya nga pagka-istorya. Ako na dungganin ako sa mga Armenians kanang akong gidawat si Kristo mo nang naluwas ko or nagampo ko og sinner's prayer. Kana bitong mosabat ka sa pastor or sa kinsay nagsangyaw nimo dahil naluwas ka tungod ato or kung kana bitong nay altar call na mayon ang pastor nga kinsa tong gusto mo pamutuon ni Kristo duol mo diri sa mga inana. So dili siya mao. Hinuon di man pud pwede nga di ta moingon nga og no kay kita may motuon ni Christ. Pero dili pwede nga diri sa ato ang naka-sentro. Tungod gid ni Kristo sa iyang gibuhat dito sa cross mo na nga naluwas ta, dili gid atoa. Bisan gani ang atong pagtuo dili pud atoa hatag sa Ginoo. So didto gid naka-sentro sa gospel or didto ni sa God gyud. Dili gid sa atoa. So maning kasagaran sa mga uban nga angkon nga Christians. Murag diha nila ang tungod nila ilang buhat nganong naluwas sila. Dayon ikaupat, the gospel is about what God has done and not what man has done. So lagi ato atawon. Ginoo ra gyud tanan gikan kang Kristo, gikan sa pagkakabig nato, wala gi ato. Di kita makabig kung wala ang tabang sa God, wala ang Holy Spirit, wala tatagaig pagtuo. So wala gay atoa. Dayon, dirita sa ang rule sa Old Testament prophets in prophesying the gospel. So una, to serve or minister to us. Ano ilang trabaho
Mao ni ilang gamit sa mga propeta sa Old Testament sa ilang pagtagna sa ebanghelyo para nato. Atong basahon sa 1 Peter 1:12. Debs, pwede ka Debs? 1 Peter chapter Okay, 1 verse 12. 1 Peter First Peter 1:12. It was revealed to them that they were not serving themselves, but you in these things which now have been announced to you through those who preach the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven, things into which angels long to look. So, kanan hayahay kay tanong kung boto naon. Kaya ang mga prophets sa Old Testament, nangandoy bigyan na sila makakita sa gisaad nga Misaya. Nangandoy sila nga sana makaplagan ang ebanghelyo or ang gospel sa ilang panahon. Pero wala gid nahitabo sa ilang panahon. Nagingon pa gali diri nga bisan mga angels gani nag-desire sila nga makakita ani. Pero kadtong tanan para nato. Kadtong tanan nga mga gipang tagna sa mga propeta. Ikaduha, to teach us and to give us hope. Carms, pwede ka Carms? Romans 15:4. Yes, te. Romans 15 verse 4. For whatever things were written before were written for our learning, that we, through the patience and comfort of the scriptures, might have hope. So, katong mga gisulat sa mga prophets, pilang ilang mga gipangtagna para to sa pagtudlo nato. Karon pinaagi sa pagbasa, pagkat-on sa ilang mga gipang sulat, naatay hope, makabaton tag paglaom. Romans 15:4. Written for our learning, and we through patience and comfort of the scriptures might have hope. So, kung wala bitaw ang pulong bitaw sa Ginoo, no, unsaon na lang ka. So, grabe gid ka grabe gid ka ang kaluoy sa Ginoo nato nga gipadayag gid niya ang iyang pulong aron naagid tay paglaom sa kinabuhi, paglaom sa kaluwasan. Kay kung wala gid si Kristo, sao na lang. Unya, wala po ang Old Testament time nga mo tudlo nato. Usahay bitaw ning tao ba kay magduha-duha kung wala siya'y murag wala bitaw siya kasiguruhan. So gingon diri atong sabok validation siya para sa atong pagtuo. Nga naa gyud gitagna gyud siya, gisulat dayon nahitabo gyud na fulfill gyud siya. So dako gid kay itong paglaom sa kaluwasan. Sinana ka importante ang gospel sa atong kinabuhi. Dayon, diri ta sa next, how does the gospel works in an unbeliever? So, kitang tanan no, sa wala pa ta diha ni Christ, mga unbeliever ta. So, giunsa man sa ebanghelyo pagtrabaho diha nato. Una, so wala ni gi-mention dito sa, naay mga wala gi-mention nga akong gitudlo, wala gi-mention sa libro, pero ako lang gipangdugang kay galisod ko og pasunod gyud sa iyang thoughts. So una, the Holy Spirit through the gospel applies that truth first. That truth kanang gospel
pinagi sa regeneration. So di man jud ta makakita unsa ng ibanghilyo bisa unsaon pa nagsangyaw diri nato kung wala ang tabang sa Holy Spirit para makakita mabag-o ta kay patay lagi ta sa kalapasan buta mo na kung dili ta bag-ohon di gyud ta kita. So mo nang tako gamit ang gihimo sa Holy Spirit diri nato para ma-apply ang gospel diri nato. So gibag-o ta, gihimo tang bag-ong binuhat. Sa John 3 verse 3, pwede kani John 3, verse 3. John 3 verse 3. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios, gawas kon siya mataw pag-usab. So kinahanglan yung mataw pag-usab para makakita sa gospel. Then ikaduha, it gives light on the one who begins to grasp the truth. Kakuan mo anang pagkakita nimo sa kamatuoran mo ra kag ma-amaze ba? Kagwapo ana bitaw. Kanang bag-o bitaw ka nakadungog dayon nakakita ka nga wala unsa dai ka daotan sa tubangan si Ginoo dayon gipadala sa sa God yang bugtong anak nga si Kristo para maluwas ta, di ba? Murag grabe ang kahayag nga may tabo diri nato. So it gives light on the one who begins to grasp the truth. Mo gini ang kanang pirmiro jud ba? Sa dihang nakabig ka, kanang gi-regenerate ka sa Holy Spirit. Dayon, ikatulo, life finally makes sense on a person who now understands God's love in Christ Jesus. So, kani bitawng naka-experience mo ana nga atong dili pa mo Christian. Kani bitawng di ka kasabot unsay na sa unahan sa imong kinabuhi. Kanang maghinuktok bitaw ka nga asa ka padulong unsay imong kaugmaon ana murag wala kay padulngan ba murag wala lang ana. So panahon nga na nakabig bitaw ka na-experience nimo nakita nimo ang love ni Kristo din naimo na siya murag makita nimo ang sense sa imong kinabuhi nga nung naglungtad ka diri sa kalibutan. Mura na kag naay kalipay na nakay tumong ba nakay padulngan mo na siya nag-make sense ng imong life. Kaya kung dili pa Christian mo nang uban gani maghikog no kadi sila kasabot silang kinabuhi. Pero sa Christian kay dili naman kay nakakita naman siya unsay sense ang kinabuhi diha ni Christ. Then ikaupat, a new way of life will be experienced on a converted person. So kung na-convert na ka, naagyoy makita nga kausaban sa kinabuhi. Mautro jud. Kay mo na ang pag-apply sa Holy Spirit sa gospel diri nato, nagi kausaban. So kita tanan no nga mga na-Christian maka-experience gid ta ana. Dayon dirita sa different ways some professing Christians wrongfully treasure the gospel. So nay mga nagprofess nga Christians nga lahi ang ilang pag-ila or pag-treasure sa Ebanghelyo. Una, for some, Christianity is just one part of their busy lives.
Kagalisod ko ani una sa imbot pasabot. Pero base ang iyang gi pasabot dinhi nga kanabang paitan sa tibok adlaw pag human nimo og ampo himo nagbasa sa Bible mao ra to human na. Dayon the rest imuha na tanan. Kay tungod sa kabisi sa mga buluhaton, so murag kadtura mura to nga area nga Christian kaato. Pero sa the rest wala na. So diliin ana. Although ang mga buluhaton pud nato gyud dili man na daotan. Nga dili pud ingon nga spiritual ka kay nagsangyaw ka. Spiritual ka kay nanudlo ka. No, nagtabang ka sa uban. Dili pa na inana kay pasbita tong gitudlo ni Pastor Jeffrey nga murag gibulag ang material sa spiritual. Gnosticism na siya. So dili nato pwede na ibulag kay ang material sinimo umpod sa God. So dili siya daotan sa iyang kaugalingon. Ang akong sabot ani is kinahanglan nga bisag unsay imong buhaton Christian jud ka. Kay pasahon kay ito sa 1 Corinthians 10:31. Makita gyud ang imong pagka-Christian bisag unsay imong buhaton. Kay lahi-lahi man gud ang tawag sa God. Dili ra man ang pastor mo spiritual. Bisan ka na mga nagtrabaho sa opisina, spirituhanon po na sila. Or unsa ang imong trabaho, maestra ka. Dili kay katurang mga speakers. Like pareho niya ni Barbara Hughes, nga speaker siya og mga Christian women, Christian gatherings. Nya siya ra di ay ang kuan. Ang spiritual kay nagbuhat siya ana. So unsa man tong mga nagtrabaho mga opisina. So dili siya inana. So basahon na to sa 1 Corinthians 10:31. Pwede ka makabasa, Debs? Okay, te. 1 Corinthians 10:31. And 31. Okay. Therefore, whether you eat or drink or do or whatever you do all things for the glory of God. So bisag unsay atong ginabuhat no, nang labata or nagmaestra ta or nata sa opisina, ingon ang God, do all things for the glory of God. Mahimaya gyapon siya. So nagbuhat gyapon ka og ang kinabuhi gyapon ka ingon nga godly bisag na ka diha basta imong gisunod ang unsay mga mando sa Ginoo. Kaya do all things for the glory of God. Asa man siya mahimaya? Mahimaya siya kung tumano na to iyang mga sugo, iyang mga balaod, bisan asa pata gibutang sa Ginoo. Unsa ang mga talent or mga gifts nga gibutang sa Ginoo, gihatag sa Ginoo nato. Mahimaya siya kung ato siyang tumanon. Then Ecclesiastes 9:10, si Angie Kauji, Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Sabi mo sa nimong buluhat himuwa ang tanan nimong mahimo kay didto unya sa Sion wala nay paghago o paguna-una o kaalam o kahibalo o kini maoy imong padulungan. Sa English ingon diri, whatever your hand finds to do, do it with all your might. So
naghisgot ni sa pagka matinud-anon. Unsa unsa imong gibuhat? Buhata sa matinud-anon sa tibuok nimong kusog. Dili bitaw kanang ilang gitawag nga mediocre nga basta-basta lang kanang kuan ra bitaw ni inanion ra ni nako balag kuan balag maot kay or unsa na. So dili siya or kani ka importante kay ni gupuhon jud kaayo nako ni. Pero ang giingod sa Ginoo, whatever your hands finds to do it with all your might. So mo na ang gisugod sa Ginoo. Bisan asa pata makita gyapon atong pagka magkinabuhi gyapon ta nga godly sa atong pagkakristohanon kung magpatinud-anon ta sa mga gihatag nga taas sa Ginoo nato. Dayon di lang kana kanang obedience sa atong mga masters or pagka masinabuton, pailob, so daghan mga gitudlo sa scriptures nga ma-apply nato para makakinabuhi ta nga godly tubangan sa Ginoo. So muna dili dapat kasara o usara ka party sa atong kinabuhi. Tibuok nato nga party sa atong kinabuhi sa tibuok adlaw bisag sa atong gibuhat. Pakita nato ang pagkagadli. Dayon ikaduha, ang uban pod nagtanaw sa ilang Christian experience as something to look back on. Kay mura guro ni og kanang katubang nahitabo nila pirmiro sa ilang pagka-Christian. Nga unsa sila ka unsa lang masigasig kanang Zealous. malipay o zelos sa pirmiro pa. Dayon pagkadugayan kay nagkaluya. So murag kadto ra yan lang tan-awon nga experience nga murag Christian na Christian sa ilang pagka-Christian. Dayon pagka wala na. So sayop gyapon siya. Ikatulo, for many, Christianity is a ticket to heaven. Nga mag-Christian ko kay para mahilangit ko. Kala lang. Dayon dili na sila serious sa ilang pagkakristohanon sa paglabay sa mga panahon. May daghan ra ba ana nga Christian na bitaw ko, langit na bitaw ko. So nadyo ko inibal-an na nga tao nga mingon jud nga bahala unsa akong gibuhat Christian ako. Kanang gingon lang once saved always saved. So sayop gyapon siya. Ikaupat, many families fit Christianity in as part of their lifestyle package. Murag apil sa package sa ilang kinabuhi. Part sa ilang enjoyment. Kana bitong ang example niya diri kay kanang ganahan mo adto sa church kay lingaw siya didto, lingaw siya sa mga fellowship, lingaw siya sa mga kanang kaon, bataw diha ra taman. Lingaw siya sa kanang unay mga pagtudlo sa mga bata or unsa pa na diha. Pero diha ra siya taman. So, muna itaw siya wrong na siya nga pag-treasure sa gospel. Tanaw na to atong kaugalingon kung naapil ba pud ta ani. Dayon kung makita nato nga di lang pud ta mo discourage no. Pwede ta mo repent. Ibalik kita sa gospel. Kay adiri pod mabaw ra man gud ni. Now these forms of Christianity are only superficial.
panggawas ra. Ang gikinahanglan man gyud sa Ginoo kay kanang tibuok gyud nato nga pagkatawo. Kay mo man na ang kuan sa gospel ang tuyo ang gihimo ta niyang giluwas ta niya, gikabig ta niya, di ra panggawas tibuok jud. Outside o inside sa atong pagkatao. Dayon next, unsa may purpose sa Ginoo sa iyang pagluwas nato? Diri na pud ta. What was God's purpose in saving us? Una, to restore us to what we were created to be. Kay paghimo gyud sa Ginoo nato, matarong gyud iyang paghimo nato. Kay yung good siya nga sana it is good. Asa ba nang nalimot ko? Kanang kadahuman og himo sa Ginoo, dingon siya maayo. God saw that it was good. So wa gyud siya gihimo nga daotan. Labaw na ang tawo. Paghimo gyud sa God sa tawo, righteous, holy. Unya kay nadaot man sa sala. So nahimong makasasala. Munang kinahanglan gyud ta luwason, munang gipadala niya ang iyang anak, muna ang unod sa gospel kay para mabalik ta, ma-restore ta sa unsa ta gihimo sa Ginoo. A people made in His image, joyfully living under His loving rule and blessings. So sa image sa Ginoo sa iyang pagkabalaan, gihimo ta diha sa image sa Ginoo. Nya di lang ana nga magalipayon ta nga magkinabuhi ilalom sa pamalaod sa Ginoo sa iyang mga panalangin. Ikaduha, purpose sa Ginoo sa pagluwas nato, dili primarily, dili gigon nga dili ta niya kaitan sa man pag-explain na naglisod ko. Ako sa pasahan na, it is not primarily for man's needs, guilt, feelings, wants, ambitions, or dreams. Naagid pud sa una na sa Ginoo nga iya pong tagbuon atong mga pinahanglan, iya pong atimanon ang atong mga pagbati or sulbaron niya atong mga guilt, yang tagaan ta sa atong mga wants or do dili tanan kay ang God may nakahibalo unsay makaayo nato, then natay mga ambitions, naputay mga dreams nga naagi pon sa kamot sa Ginoo, diingon nga dili na niya tagbuon. Pero primarily dili gyud na maoy iyang tuyo nganong iyatang giluwas. Next ra na siya. Pag nahitabo karon sa mga uban nga nagsangyaw, gitawag og mga prosperity gospel, kay mo nay unod sa ilang pagsangyaw. Mo nay unod nila sa ilang ebanghelyo nga giluwas ka ni Christ, kay ang tagbuon ng imong mga pangandoy, imong mga ambitions, unsay imong mga gusto ihatag sa Ginoo, so mo na nahitabo. So dili gid na maoy purpose sa Ginoo. Para gyud nga mahibalik ta sa iyang image o malipayon nga magpailalom sa iyang pamalaod. Next, unsa man dayon ang atong responsibility sa gospel. So, our part is to believe the gospel. Mao ra gid na ato tuuhan na to ang ebanghelyo. Basahan na to sa John 6:28 to 29. Jel, pwede ka, Jel? Yes, te. John 6. John 6:28
to 29. Then they said to him, "What must we do to be doing the works of God?" Jesus answered them, "This is the work of God, that you believe in him whom he has sent." So sa may atong buhaton, mo ni atong buhaton, ato siyang tuuhan. Tuuhan ang gipadala sa God, si Jesus. Sa Romans 10:9 to 11, pwede ka, Carms? Romans 10, Yes. 9 to Romans 10:9, that if Wala. you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture says, whoever believes on him will not be put to shame. So believe good mo, confess sa atong mouth ni Lord Jesus Christ, o mo believe sa atong kasing-kasing. So mo na, tuuhan na to si Jesus, tuuhan na to ang Ebanghelyo. So to believe in Jesus the Christ, God and man, the promised Messiah as revealed and defined in the scriptures. Kana lang yung ugiunsa siya pag padayag sa scripture, smog atong tuuhan. Dili tong mga giunsa pag padayag sa tao, kaniyang kaugalingon nga na. So magbantay gid ta no, kay daghan kayong mga nanudlo nga sopak dili mao sa unsay gisulti sa scripture. So mao nang kinahanglan gid ta mag tuon sa scripture. Kay to believe in another gospel is to believe in vain. Wala hinungdan. So diri ta sa Galatians 1:8 to 9. Kinsa man. Jel, pwede ka, Jel? Galatians chapter 1:8 to 9. Yes. Yes, te. Galatians 1:8 to 9. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. As we have said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you receive, let him be accursed. So hadlok no. Wa gyud kung mag-believe og another gospel. Ingon si bisan gali ang nagsangyaw ana, accursed ingon sa Apostle Paul. So unsa man ni nga another gospel? Ang gimension ang diri sa context diri ang another gospel katunang pagtuman sa balaod bitaw. Dili ka maluwas kung di ka motuman sa balaod. Another gospel kan mga gituhan sa mga Hudiyo. So si Christ plus balaod, another gospel na siya. So muna magbantay ta na may kaloy antas Ginoo nga nakaikyas tagikan diha no. Kay wag tay paglaom kung mo believe ta og another gospel. Dili gid pwede Christ plus works. Christ ra jud. Siya ra ang atong tuuhan, ang bugto nga gospel. Dayon, lastly, ang pangutana, do you want to be a godly woman? So, sa may tubag ani, start by believing in the gospel and then live by the gospel. So, kung gusto ta mahimong godly woman, tuwa na to ang Ebanghelyo, dayon magkinabuhi ta sa pinaagi sa Ebanghelyo. Mapakyas ta,
kabalo man gid tano nga dinhi sa kalibutan di pa kita mahingpit nya. Alangan pod og magpadala ta sa kaluya nato kay dili ta hingpit. Balik ta sa gospel. Kay si Christ man gid atong paglaom. Ang muhugas nato kanunay sa atong mga kalapasan. Siya ra gyud. So manang source gyud ang gospel sa godliness. Dayon next week ako gihapon og nakasabot pa mo? Kinsay gusto pa mo explain og dugang? Kay murag akong baba ga sa lapid. Ya. Wala na. Salamat sa iyong pagpaminaw. Kinsay gusto mo mo sana mo explain diha. Thank you po, Ti Esther. Masabtan ra, galisto jud ba kog explain. Sakto kayo, oy. Ajud. Klaro kayo. Salamat. Namo ikadugang or ika-share. G, nasabtan na G. Sister Ne. Wala mo'y pangutana. Okay na ni siya. Wala. Ikaw, So far, Carms. wala. Klaro naman. Ano to? Ikaw, Carms. Na kay kadugang, Carms. Kuan. Kuan. Nice din siya na topic, Ti, na kanang mubalik jud ta sa gospel ba? Bahala bitaw bag-o pa ta diha sa pagtuo or daan na ta sa pagtuo. Kuan gyapon jud ka na maayo jud ka ay siya na balita ba? Maka-relate kaayo ko te kay kato bitaw mo preach og another gospel, so basta makadungog ko kay mura bitaw it's either malipay ko na masuko kay for how many years bitaw na deceived ko sa previous church, so murag makuan jud na ako, ma-remember jud na ako ba na lahi gyud to na gospel ang ginastoryaan gyud. Lagi. Gani, kaluyan sa Ginoo pa. Kinsa pay lain. Taw no? Ma-amaze ta ba kay di man ta taangayan sa tubangan sa Ginoo pero kaluyan ta ba nga kakita po ta sa iyang kahayag. Makabalo ta sa scripture, gitultulan ta sa sakto nga pagtulunan. Dako kayo atong kuan sa Ginoo. Pasalamat gid sa Ginoo. So wala na mo dugang si Ate Ethel basig na ka istorya. Galabad ra ba tong ulo? Kuan nice, clear man kaayo ang katong medyo nakakuan sa ubang mga details na revive ta, di ba, na nakuan ta na singan ani mas na enrich pa ang atong understanding of the gospel. Nagkuan lang ko kay nangita ko sa wala man ako ni nabasa gyud, pero ang kaning sa discipline nga part ba kay Asa ang man te? kuan man gud sa Bible is discipline of the godly woman, no? So wala nako nakita unsaon na to pag-apply ani nga particular point
ang discipline. Nganong na discipline man siya. Mo na akong wala na ko siya nabasa ter actually so di ko kay ba unsay akong unsay nga ani, unsay akong ipangutana kay wala man ko kabasa sa kuan. Pero ang nakita na ko ang murag kuan which we can siguro sa para sa sunod nato actually kay ingnonon kay ko ganihag okay ra ba bot kanang dili mo dawat og kuan. Ay okay ra ba nga magpadayon kay very important siya nga foundation na dili maayong dali-dalion. So siguro tungod kay 8:46 naman almost 9 na Hala. siguro before mag-start ang sunod mag-mindful lang sa siguro tano ba di ba o dili man ta okay ra man sa ato bisag matunga di ba? Dili mahuman ang isa ka topic. Okay ra man no? So siguro sa sunod kay pagtanan ako ko gamay na lang man pud ang slide so okay ra nga ipadayon ni Esther pero sa part sa discussion basin pwede og na ay mga nangalimtan or wala kay na gets or nato akong puguntana kay ako pa pud ning basahon asa dapit ning sulod si discipline nganong naa may discipline of the gospel so unsa man asa siya ba unsay buot niya ipasabot Wala bitaw na mention asa ning kay. sulod di ba asa ning sulod ang discipline ba so wala na ko niya siya nabasa ter so siguro ang atong himuon karon kay kulang naman atong oras atong ikuan siguro kung naapay mga unfinished ba no kung wala na kay clear man gyud kayo imong explanation kung wala na then we can proceed siguro sa next nga presenter pero Wala pananglitan pati. og naapay Wa pa na ko naumante, katunga pa ko. okay Intro pa okay ni Te, gospel so pa si intro Ate. pa di ay so dito na nimo solbahon ang akong gipangutana kay sa ilo ako wala gyud ko kapanahon intawag basa ani may di Pero ang buti okay maaba so ang gi-explain ba ang discipline o ko kabalo gi-explain ba niya. Actually ang uban kaya akong gisulti kay ako ra nang gidugang kay mura galisod ko kuan magaga katag-katag magud ang iyang kuan ba then murag na feeling nako kulang di ako lang gidungagan. sige lang kay mas maayo mo man purpose sa atong study nga naatay discussion di ba so wa pa din nahuman okay so i-withhold sa nako Taas sa ilua ang kayo tiguang oy. o sa ilua ang tiguang so first part pa dito so basig ang next nga succeeding pages niya na ano dito to si discipline kay mao man gud ang iyahang title discipline so unsa man pag-fall sa discipline diha Dito ra gani lisod ko ba ya ga no dito ko kung ga prayer focus siguro gani. yes discipline of prayer pero murag sa gospel ba ko sa asa unsaon ka siya no nga kuan discipline of the gospel so Kana anyway siguro kuante, kana siguro diha jud ka sa gospel. Magpabilin. Ang source, wala dito gina ko nag-focus sa source of godliness. Kay galibog ko sa discipline of the gospel. so anyway kay ang atong bottom line ani kay magtinabangay man tano og kuan help each other so i-suspend lang usa nako nang akong pangutana ter kay mobasa pa kog apil sa May sunod pati. nimo kay napamunday May part pa. 2 sa ilo ang tiguang May sige pa. sige Parang ma-address man te sa last part kay naman siya yung mga like koan dari nang renew your mind no di ba naa diri wa pa day kaabot sa Esther ani sige sige Ate Esther, Lagi pwede kay- naman po og di lang yun imuhot dun po next week te para kay murag taas-taas para ba po di Taas ay. gapon Taas pa lagi, gyud siya, murag lagi. taas. Yeah, Lami ra ba siya foundational te biya kay ni. na discussion ba? So pwede ra Oo. dili tas kuan. Foundational man gyud di siya good, di ba? Kung walay kuan, wala ning ni nga source of godliness, di gyud ta ka proceed. So basic Okay. kay natong tanan basig napatay mga dili maong pagtuo, pagsabot. Basig dili pa gyud kaayo og sa kuan pa na di pa hugot ang pagkahigot sa gospel ba sa atong life. So di lang nato siya idali-dalion ter. Pero nakuan I'm very happy mas nalawanagan ko karon sa imuhang gipang mention nga clarification about the gospel. Okay. So maura to ako ang ika dugang. Pasaylo ha nga ako yung mga panahon mo andar akong pagkakuan nga oy atong oras. Nag-agree man gud ta unya what is nabiyay mga maestra nga napay mga trabaho. O na nini mag-una na ko ninyo. Okay, good night sa tanan ni siya. So makuan lang gyud ta ana, bahala lagi og dili nato makuan or siguro na ay ikaw siguro Carm no, mga 15 minutes ganyan-ganyan. Ana lang ba reminder lang po. Okay. Oo, time. Ikaw naman gyud na diha day, imuhan mo gyud ang trabaho kay you are very good so far ha.
Kuhay Nag-start salamat man gid Ginoo ta kang og Carmela kay sayo kay mag-remind. Gwapa pa jud kayo ang mga kuan, reminder. Oh, Mao so jud. Lagi. so apila na lang gud na my dear nga. Oy, time check ha, mao na ni. So, para kay balot tanan. Ano? mm. Asa ra kay Kung tataman te? 8 ra tataman? 8:30 atong sabot nga Usually human na ang 8, prayer. 8:30. Oh, so it's almost 9 na nga wa pa ta nag-pray. So Oo. medyo ning kuan na gitaron. But Murag thank you nayayaan na po kaayo sa nako. presence sa tanan. Abi si Joy. Okay. Oh, naa si Jackie. Di na ko makita man gud. Ano na ko Lagi, sana lagi. kuan. Oy, Joy, feel free to ask questions ha kay apil biya ka diri. Yes, O ma'am. mubasa ka diha Gaminaw kung ra ko. kuan. Mubasa pong kag apil kung sa ni. Si ko Yes, ma'am. pangi Balik-balik na ta kay di man makitaan gyud sa nag-lead kung Lagi? kinsay naagod. Mm. Sige, maura to akong gidugang ter. Thank you Sige kay kayo. salamat. Nice Okay. kayo mohang mga PowerPoint. O, tanawa ra ka. May malagi ka muhimo. Wala gihatag na daan sa kuan. Aw, Template. may yun yung anak ba? Wala ka ang template ba? Pero Gihatag nice, na nice. daan. O, nag-improve na ta sa atong mga presentations. Oo. Oh, at least. Okay, so that's all. Go back to the So kuan. part 1 pa lang to. Farm. Oh, Unsa na to ka maayong lagi. maayong balita, gospel pa lang to, naapay mga next. Naapay mas nice gyud actually, naapa sa last, then nice pod tong discussion na two-way nagihatag pod ni Barbara, pero nara na nimo te kung or mag-question or mag-sharing na lang ta next, or go ikaw lang bahala te. Pero naapay daghan gyud, nice kay ni na chapter, so di gid siya angay dalion. Dali-dalion. Hindi siya Correct. angay o paspason kay especially na tay mga kauban no, then kana mas maayo gyud na sa ato great reminder siya o sa uban kuan gyud siya kanang good news gyud siya, so ato pa nang ipakuan ipadungog pud sa ilaha gyud mo ni importante gyud kaayo na as women balag balag kanang sani ga-zoom lang ta. So dapat gid maka-fellowship ta kay gid ta maka-discuss ani gid sa church sa hayra kaayo gyud. So nice nila na ay discussion. So looking forward sa next Yes, PowerPoint yes. tester. Hindi, mabasa po tag-appeal para maka-enrich po ta sa Mao gyud. discussion. Mao Mm. gyud. So let's let's end, and then akong gihangyo gel, okay na ka gel? Okay na ko, te. Akong tingog madili okay. Ay ala. Sige, let's end with the prayer. Angel, thank you, Jel. Sige, let's pray. Father in heaven, we come before you, Lord, through Christ. We give you thanks, O Lord, sa kagabhion nga imong gihatangan ni kanamo, sa oras nga imo ang gihatangan ni kanamo. Salamat sa imong kaluoy, O Dios, nga padayon imong gipakita sa imong mga katawhan. O salamat usab kaayo sa pag-sustain kang Ate Esther sa iyang pagtudlo kanamo karon, pag-remind kanamo sa gospel, ini kanamo nga imong mga katawhan. Napahinamduman kami kung unsa gayud ka maanindot ang gospel, O Dios, especially nga kini nagikan kanimo ug dili gayud nagikan sa tawo. Nagpasalamat kay mi, O Dios, nga ikaloy-an mo pa kami, tagaan mo kami og bagong kinabuhi o eternal life. O salamat, O Dios, nga ang gospel nga imong gihatangan ni kanamo dili kini ma-earn by our good works, kundi through the good works of Christ. Salamat kaayo, O Dios, sa time nga gihatag usab sa matag usa, hinaot nga katong among mga nadungog, amo kining matreasure sa among kasing-kasing, pinaagi sa among grasya, O Dios, ug makinabuhi gyud namo ang gospel sa matag adlaw. And may you strengthen us, O Lord,
to share the gospel to those who are not yet in Christ. And also, salamat kay ining moong Bible study, O Dios, nga mas strengthen po ang amo ang pagtuo diha kang Kristo, nga mupadayon o mulahutay sa amo ang pagkinabuhi, knowing nga ang gospel mo ay maka-encourage ka na mo o mo-correct usam. O we also give you thanks, O Lord, for continually sustaining us in our Christian life. And for those who are not yet in Christ, may you grant them salvation, may you open their hearts, just like how you open Lydia's heart, O Lord. And we are looking forward, O God, sa imong kaluoy nga diin maka-Bible study na po mi usab next week. O nalipay gayud kay among kasing-kasing, O Dios, nga makadungog na pud sa gospel. Kay mo gid kini naghatag og kinabuhi ngani kanamo. O we are praying for Ate Esther, O Lord, nga mo ay mag-lead na pud usab. O we are praying usab sa usag-usa nga maka-meditate pud mi niini o maka-contribute pud mi, maka-discuss pud mi, O Dios, kay kalipay gayud namo sa matag usa nga madungog sa usag-usa kung unsa po'y imuhang gibuhat diha sa ilang kinabuhi o kanang ka-encourage o makakorek usab. And may your name be honored and be glorified sa among Bible study, O Dios, kay mao gid kini purpose sa among Bible study. O ginaot ta nga i-sustain mi nimo, O Dios, sa imong kaluoy. O nagaampo pud mi, O Dios, sa among pagpamahulay, hinaot nga mag-auban ka kanamo, may your sovereign hand, O Lord, protect us. And salamat, O Dios, sa comfort nga diin makatulog kami karong kagabhion. Mo kini mong giampo ug ipasalamatan pinagi kang Kristo. Amen. Amen. Salamat. Amen. Good Good night. night. Oh, documentation na Good po. night. Ay, picture! Ay, The usual ang picture di ay. documentation. Turn me off sa Ay, recording. ay, ay. Ay, oh.